fat boys, fat girls. Anong lagay? Alam nyo ba na sa China, ang simpleng relo bilang regalo ay hindi biro? Pwede itong ituring na malas at konektado sa kamatayan. Tara, alamin natin bakit bawal magregalo ng relo sa kulturang Chino at paano ito nakakaapekto sa gift-giving etiquette nila. Sumubaybay, subscribe, Fact your day, facts, size, and history. Kapag sinabing huwag magregalo ng relo sa China, baka isipin mo na overreaction lang ito. Pero sa kulturang Chino, hindi biro ang pagbibigay ng relo. Sa katunayan, ang simpleng relo ay may bigat na kahulugan na konektado sa kamatayan. Paano nga ba nangyari iyon? Sa Mandarin, ang pariralang Songjong ay literal na to give a clock. Pero dito nagtatapos ang ordinaryong paliwanag. Ang etimolohiya nito ay nakakabit sa halos parehong tunog ng Songjong na nangangahulugang attend a funeral o maghatid sa huling seremonya ng buhay. Sa madaling salita, ang pagbibigay ng relo ay parang sinasabi mong malapit ka nang mamatay. Mind-blowing, di ba? Sa kulturang Chino, may napakalakas na simbolikong epekto ang homophones. Ang paniniwala ay hindi bagong uso lang. Mula pa noong tradisyonal na panahon, ang relo ay kasama sa listahan ng mga bagay na hindi dapat iregalo, lalo na sa mga kaibigan, pamilya o kasamahan. Ang ideya, ang pagbibigay ng relo ay naglalagay ng timing sa buhay ng tatanggap at sa parehong pagkakataon, tinutukoy nito ang pagtatapos, isang bagay na delikado at nakakatakot. Sa modernong panahon, lalo na sa urban centers ng China, mas malawak na ang kamalayan ng social etiquette na ito at kahit mga kabataan ay kadalasan nakakaintindi ng tabu, kahit minsan ay medyo relax na sa ilang sitwasyon. Nakakatuwa ring tignan ang linguistikong nuances sa iba't ibang dialects. Sa Mandarin, Songjong ay malinaw ang koneksyon sa funeral. Sa Cantonese naman, ang Zhongyi o Zhong ay parehong tunog, kaya pareho rin ang eteko. Ang tabu ay kadalasang hindi lumalakas kung ang relo ay simbolo ng teknolohiya o fashion. Halimbawa, digital watches or smartwatches dahil nawala na ang literal na pakahulugan. Ngunit sa tradisyonal na regalo, instant pa rin ang negatibong asosyasyon. Hindi lang ito simpleng superstition. Ito ay kombinasyon ng linguistic coincidence at cultural symbolism. Ang relo, sa ordinaryong mundo, practical at fashionable. Pero sa Chinese cultural lens, ito ay may bigat na nag-uugnay sa buhay at kamatayan. Kaya sa tuwin may handog na relo, nag-iingat agad ang cultural alarm sa utak ng mga Chino. Literal, mental alert na dapat maging maingat sa ganitong regalo. Kapag alam mong delikado ang relo bilang regalo sa China, ang susunod na tanong, bakit ito mahalaga sa relasyon at pakikitungo? Simple lang. Sa kulturang Chino, ang regalo ay hindi lang bagay. Ito ay signal ng respeto, intensyon, at social awareness. Kung mali ang regalo, pwede itong magdulot ng awkwardness, tensyon o kahit panlalamig ng relasyon, kahit sa mga kaibigan lang. Isipin mo, bibigyan mo ang isang kaibigan o katrabaho ng relo sa kaarawan o bilang pasalubong mula sa ibang bansa. Sa ordinaryong pananaw, thoughtful ito. Pero sa Chinese lens, parang sinasabi mo, nakikita kita sa wakas ng iyong oras. Ang resulta, maaaring bumigat ang pakiramdam ng tatanggap at kung hindi nila marereact ng maayos, pwede silang tumanggap pero may inner discomfort. Sa negosyo, mas delikado pa. Ang relo bilang corporate gift ay pwedeng ma-interpret bilang masamang omen, lalo na sa formal events o negotiations. Sa social context, ganun din. Birthdays, weddings, at simple get-togethers, kung relo ang ibibigay, pwede itong mag-signal ng insensitivity o kakulangan sa cultural literacy. Pero may solusyon. Kapag natanggap ng Chino ang relo, kadalasan may remedy para ma-offset ang malas. Halimbawa, pwedeng bayaran o tipunin ang value ng regalo sa kaunting pera. Halos parang extra effort para mawala ang negatibong simbolo. Sa ganitong paraan, hindi totally sinasabi ng tatanggap na mali ang regalo.
pero ipinapakita ang kahalagahan ng cultural awareness. Nakakaaliw rin ang dynamic sa pamilya o romantikong relasyon. Ang relo, sa ganitong konteksto, pwede talabang magdulot ng tensyon o misunderstanding, lalo na kung ang tatanggap ay traditionalist. Kaya mas safe ang mag-focus sa mga bagay na may positive symbolism. Tsokolate, tea, o decorative items na may auspicious meaning. Ang bawat regalo ay may weight ng social signaling, hindi lang para sa kasiyahan, kundi bilang pagrespeto sa norms ng kultura. Ang pinaka-mind-blowing dito, sa China, ang regalo ay parang wika rin. Kung hindi mo alam ang tamang salita o simbolo, pwede kang makagawa ng cultural faux pas kahit well-intentioned ka. Kaya sa bawat gift-giving scenario, may instant calculation sa utak ng tatanggap. Positibo ba ang intent? O delikado ba ang simbolo? Ang relo, dahil sa linguistic roots at historical weight, ay laging nasa radar ng sensitivity. Kapag pinag-uusapan na ang relo bilang tabu sa China, hindi iyon nag-iisa. Maraming bagay na taburing iregalo at kadalasan may malalim na simbolikong dahilan. Halimbawa, payong. Sa Mandarin, ang salitang payong, san, ay homophone ng hiwalayan o pagkakahiwalay. Kaya ang pagbibigay ng payong sa kaibigan o kasintahan ay pwede mag-signal ng hiwalayan, hindi magandang vibes. Pangalawa, mga matutulis na bagay gaya ng kutsilyo o gunting. Ito rin ay literal na cutting tool, kaya pwede nitong putuli ng ugnayan o relasyon. Pwede rin magdala ng negatibong enerhiya sa bahay o business setting. Ang bilang ng regalo ay may espesyal na kahulugan din. Ang numero 4 sa Chinese culture ay katunog ng salitang death, si. Kaya 4 na piraso ng anumang bagay, mga mug, dekorasyon o tsokolate ay agad na itunuturing na malas. Sa kabilang banda, numero 8 ay maswerte dahil tunog nito ay katunog ng prosperity, fa. Hindi rin basta-basta ang kulay at packaging. Pula, halimbawa, ay simbolo ng swerte, kaligayahan at proteksyon sa malas. Itim o puti naman, lalo na sa kasal o birthdays, ay may koneksyon sa kamatayan o mourning. Kaya ang paraan ng pagbabalot, kulay ng papel at ribbon ay may malalim na impakto sa perception ng regalo. At ito ang pinaka-connecting point sa relo. Tulad ng relo, lahat ng iba pang taboo gifts ay symbolically nakalink sa life, death, separation at fortune. Ang regalo ay hindi lang material, ito ay carrier ng mensahe. Sa Feng Shui perspective, ang relo, payong, matutulis na bagay at maling kulay o numero ay pwede makaapekto sa energy flow, luck at harmony sa relasyon o pamilya. Pero may twist. Sa modernong China, lalo na sa kabataan, medyo lumaluwag na ang pananaw sa mga tradisyonal na tabu. Maraming millennial o Gen Z ang hindi masyadong naniniwala sa superstition, lalo na sa urban areas. Ngunit sa formal o family settings, at lalo na sa mga elders, ang cultural sensitivity ay nananatiling mahalaga. Kaya kahit moderno ang mindset, may pagkakataon na ang taboo gifts ay nagdudulot pa rin ng awkwardness or discomfort. Ang lesson dito? Sa bawat regalo sa China, may layered na social code na kailangang intindihin. Hindi lang simpleng bagay ang ibinibigay mo, kundi mensahe, intensyon, at respeto sa tradisyon. So, fact boys, fact girls, na-realize nyo na ba na ang simpleng relo pwede palang maging social landmine sa China? Comment mo nga sa baba kung Rolex o Apple Watch ang ireregalo sa'yo. Matatakot ka pa ba? Matuto at matuwa, mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira. Sumubaybay, subscribe, subscribe. Fact your daily fact, size and history. Fact your daily legends, what is a mystery? Fact your daily bawat